4-day work week. Yes. Ayan. Siyempre, alam naman natin, usually 6 days a week ang... Hindi naman, 5 days 5! So, yan, sa ibang bansa pa naisip ko. And actually, meron kasing 6. business na 6 days nire-require ang kanilang empleyado pumasok. Isa lang yung day off. Meron. Oo, may mga ganun kasi. Pero ang nasa norm natin is 5 araw tayo nagtatrabaho ng 8 oras. 'Di ba? 8 hours a day, 5 days a week. So, ibig sabihin, 20 days a month tayo nag-work. Yun yung normal, Normal na trabaho. Siyempre, meron mga tao na hindi pwedeng gawing normal yon. Paano pag naging 4 days a week na lang? Di ano mangyayari nun? Actually, yung concept kasi ng 4-day work week, di ba usually 8 hours a day ka? Yes. So, pwedeng gawin kasi yung oras ng work mo, instead of 8 hours, pahabain gawing 10 hours. Hindi ba mas nakakapagod? Pero meron kang isang buong araw na bakasyon pa. 'Di ba? Kasi ang usapan dito talaga, magiging effective ba siya? Kasi syempre, the more relax ang ating mga kakalye, no? Syempre, mas productive tayo. 'Di ba? Mas ganado tayo. And we have more time for our family. 'Di ba? Lately nga 'di ba nauso nga yung work from home. Hybrid kung tawagin na pwedeng 1 or 2 araw lang a week pumapasok yung mga tao. Oo. 'Di ba? So what's the difference between that versus yung 4-day work week? Kasi syempre meron pa ring mga business na talagang hindi pwedeng remote 'Di ba? Pero dahil doon pwede mag-adjust yung oras ng tao. Ako personally gusto ko yung 4-day work week, pero ang masasabi ko lang, hindi siya applicable for all industry. Kasi for example, sa mga doctor, nurses, tingin ko hindi applicable. Lagi may pasyente Then nakakapagod din kasi. So, yung papahabain mo yung oras ng duty mo, medyo parang hindi siya... Sa bagay, tapos kinabukasan, pasok agad. Parang kulang yung tulog mo. Well, tama ka dyan, no? Kasi syempre, we need to account din. Nasa Manila tayo. Laging traffic din. Average nga, sinasabi ng ating mga eksperto, 3 oras average ang nawawala minimum. Yes. No, average na na oras na nawawala sa kalye pa lang. Kasi nandiyan na yung paglalakad, traffic, pag-iintay ng masasakyan, 'di ba? So, imagine yung 3 oras, anong magagawa natin doon? Saan nakakapagod yung biyahe? Lalo kung malayo. Tama ka dyan. Kung 4-day work week, 4 na beses wala lang siya gagawin. Paano? Wait lang. Ito employees pa to Employees pa yung pinag-uusapan natin. Paano sa sweldo naman nila? Pareho pa din kasi hindi naman nagbago yung oras ng trabaho mo Hindi parang nalugi naman ata yung kumpanya, yung employer mo? Hindi naman totally. Kasi kadalasan naman sa mga naka-duty ng 8 hours or sa mga kung saan applicable yung 4-day work week, madalas naman may shifting din naman sila 'Di ba? Sa IT mo may ganito, may 4 days a week? Ang masasabi ko lang dyan, hindi applicable yan sa IT. Sa inyo? Hindi applicable yan. Kasi ang IT, sabi ko nga, mas mahirap pa. Parang doktor din yan, on-call din. Laging may problema. Walang sariling schedule. Biglaan. Hindi, ang IT talaga, kadalasan yan, isa yan sa mga trabaho na madalas kang mapupuyat. Handaan nyo na yung mga mata-mata nyo, mga kakalye. Kaya gano'n Masaya pala. naman, pero, yun, madalas yung, OTY. 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 Overtime, thank you. Meron din bang di ba, syempre dahil siguro na-implement yung ganyan sa ibang company, 4 days. Bakit? Officially, hindi pa to in-apply sa Pilipinas, Sa ibang company, sa ibang bansa? Sa ibang bansa, meron ng bansa na nag-try. So far naman, ang naging resulta naman, naging productive. Pero syempre, yung measurement of productivity, iba Iba kasi yung expectation sa Pilipinas tsaka doon. So medyo... Malaki difference pala. Malaki rin ang difference. Pero applicable ba siya sa Pilipinas? Ako tingin ko for
doon sa mga ibang industry at ibang level ng mga manggagawa, pwede. Pero hindi ko siya ni-recommend na para sa lahat. Kasi pag ginawa mo siyang standardized for all, kawawa naman yung ibang business. Kung saan hindi applicable yung ganong setup. Pwede silang malugi? Hindi, dagdag gastos. Or Okay. pwede kasing magkaroon ng changes din syempre sa routine. 'Di ba? So for example, manufacturing ka. Ang kunyari lang, meron kang possible na isang araw mas kulang yung tao mo. Kasi 'di ba syempre ang By break shift? naman, Wave shift din ba yan? iba pang usapan yun. Iba pa pala yun. Okay. Oo. Kasi syempre yung ibang company, nag-offer naman talaga pag nag-OT ka. Automatic naman may overtime pay yan. Pag gabi ka nag-OT, may night differential pa yan. Diba? Tapos may mga perks pa yan na after certain hours, may bonus ka pa. So, case-to-case basis talaga siya. Ngayon, kung gagawin natin siyang isang parang standardized na batas na buong Pilipinas, 4-day work week, dapat across the board yon. Kasi, for example, ang government, imagine nyo kung kunyari lang walang Friday. Okay ba yon? Napatingin, parang hindi. Diba? Nasanay ka, pag nasanay ka. Hindi kasi, kumbaga yung ibang negosyo tumatakbo, yung iba hindi. Ay, sa bagay. Maraming complications pag ganun. Yes. And also, yung schedule din. Siyempre, hindi naman yan lahat sabay-sabay Friday mag-off. Diba? When you say 4-day work week, di naman yan lahat Friday. Friday, sarado tayo. Hindi naman ganun eh. Ang pinaka magbabago na talaga dyan is yung oras. For the employees, mas makakatipid sila kasi instead na 5 araw sila mamamasahe, 4 na araw na lang. Ang kapalit lang nun, mas pagod ka kasi nagdagdag ka ng 2 or 3 oras per araw. Parang ayoko nang mag 4 days work a week Oo. Parang okay na yung 5 kasi nasanay ka na doon and yung katawan mo, at least tama yung tulog mo if ever. So overall talaga, ang pinaka-benefit nun is magkakaroon ka ng additional na 4 na araw with your family or paglakwatsa mo. Kasi sa isang buwan, di ba, meron tayong 4 na linggo. Yes. Ayan. May 4 nga na araw. Yung mga pros and cons. Yes. Actually, mahaba-haba pang usapan yan, no? Kaya lang naman natin din na-open to kasi syempre, isa yan sa mga na isa-suggest, no? Before pa, especially during pandemic. Ay, oo, no pandemic. Kasi maraming work from home eh. Oh. Pero kasi right now, since ang sabi ko nga kanina, meron na mga companies na nag-o-offer ng hybrid work. Ibig sabihin, 3 araw ka sa bahay or 2 araw sa bahay, then yung alternate nun, pupunta ka ng office. Diba? Para hindi masyadong pagod. Hindi pagod. Nakakabawas din sa traffic. Kasi Yes. syempre, mas mababawasan din yung tao na kailangan mag-travel, no? So, what if, imagine mo kung maraming kumpanya ang gumawa ng ganong setup? Parang magka-clash. Parang mahihirapan naman taong bayan dito. Kasi maraming mga maaapektuhan. Sa totoo lang, for me nakikita ko, malaki ang impact niya na mas makakabuti. Kasi, ang number 1 problem natin dito sa Manila is traffic talaga eh. Traffic jam, to be specific, di ba? Ngayon, kung mas marami ang kumpanya na mag-o-offer ng hybrid, ibig sabihin, yung mga empleyado, mas mababawasan yung travel time nila. Right? So, sure ako, tatagal yung empleyado sa kanila kapag syempre, alam mo na, pag masaya ang empleyado, nakatrabaho. Tamang-tama ka dyan, no? Actually, yan din yung isa sa mga gusto ko i-point out eh. Pag happy ang empleyado, mas productive. Yes. Hindi mo sila kailangan sakalin, hindi mo sila kailangang bantayan to the point na bawat galaw kailangan naka-report, Monitor. 'di ba? Ang maganda kasing proseso is output based. Yun naman yung bagong output based lagi. As long as nagagawa niya yung trabaho niya, yung expectations na mi-meet, okay yung niya,
performance niya. Gaganda rin yung Yes. sales ng company. Yes, kasi syempre ganado yung empleyado natin di ba? Yes. Ayun. Sa mga kali natin may negosyo, no? Pag-isipan din natin, no? Kasi magandang yan. It's a big change, no? It could be a big change. Pero it could help your company to grow. Ayan. Tsaka syempre, ang paggamit din natin ng teknolohiya, no? Dati kasi, di ba, before pandemic, talagang ang meeting, kailangan physical. Magkakasama kayo sa kwarto. Pero nung nag-pandemic, napatunayan natin, ay, pwede palang online. Pwede pa nakaupo ka lang, sitting pretty. Oo, parang ngayon, di ba, nandito tayo sa studio. Mhm. Oh. Next week, maybe, nasa bago tayong studio. Di ba? Maybe, makikita natin yan. Oo. So, nag-broadcast din tayo anywhere we are. So, yun na yung advancement ng technology na matagal lang meron, pwede natin gamitin. And, i-maximize natin. Sayang kasi, di ba? Imagine mo yung travel time from one place to another, 1 hour average. Pagod, oras, pamasahe. Mapapagod pa yung tao. Kung nasa bahay lang kayo or nasa opisina lang kayo nagni-meeting remotely, mas marami kayong nagagawa, di ba? Mas active. Yes. Yeah.